Tago-taguan, maliwanag ang buwan. Wala sa likod, wala sa harap. Pagkabilang ko 10, nakatago na kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bumali! Hey! Dakip, nakapaa ka na naman? Tsinelas mo. Uy! Lagot! Bakit po? Magagalit sa'yo yung nuno sa punso. Sinira mo yung bahay nila, oh. Nasaan siya? Andiyan, nakatira sa loob ng punso. Bakit naman siya dyan titira? Baho. Amoy ihi. Sige ka, hindi ka naniniwala? Eh, sa duwende. Sa aswang. Alam mo ba, maraming aswang sa lugar na to. At ang paborito nilang kainin, mga bata, tulad mo. Lagot! Si Dakip. Ay, Brando! Aga-aga yung anak ko na naman yung pinagtitripan mo. Hindi rin naman naniniwala sa akin si Dakip eh. Day! Agay! Oo, aga pa po, Mang Roger. Tsaka baka mamaya makita kayo ni Warden. Okay lang po ako. Salamat na lang po. Dakip, kung hindi ka naniniwala sa nuno, aswang o sa duwende, naniniwala ka sa mga diwata. Brando! Tanong mo sa nanay mo, yung tungkol sa diwata ng Kanloon na si Liway. Nak, huwag kang makikinig dyan. Doon ka na. Nay, muna. sino si Liway? Mamaya ka na magtanong. Maglaro ka na muna doon. Ikaw, ha? Perla Bunda. Gina Alipio. Nasaan si Gina? Marilyn, bakit? Warden, inimbitahan po ng PC kahapon para daw sa interview. Baka matulad na naman sa mga nauna yun. Swerte kung makabalik. Unti-unti na nila tayong inuubos. Di nyo ba napapansin yun? Roger Bulataw. Inday. Ricardo Jr. Sino pang hindi ko natawag? Ako! Sige na nga. Dakip. Present. Sino mag-volunteer para sa Angelus? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglilala ng Espiritu Santo. Aba, Ginoo Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Aba, Ginoo Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak. Dadasal tayo. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoo Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Si Maria, makasalanan namin kung kami mamamatay. Amen. Yung baguhan, yung kriminal sa kanan, yung rebelde sa kaliwa. Ano pangalan mo? Joselito.
Tulog ka na nga. Hindi niya po pa kasi ako kinikwentuhan ng Diwata. Ang kulit mo rin, no? Sige na, sige na. Ang galing! Oh. Nung unang panahon, sa isang liblib na kapatagan, tahimik na nabubuhay ang mga magsasaka. Kilala si Liway sa kanilang lugar. Maganda, maputi, mahaba ang buhok, at bukal ang kalooban sa kapwa. Madalas sa hapon, habang nagpapahinga ang mga magsasaka sa ilalim ng isang malaking puno, tinuturuan sila ni Liway ng mga salita ng bathala. Mga kautosang para sa kabutihan at pakikipagkapwa. Isang araw nagulat ang lahat nung biglang dumilim ang paligid. Sinugod sila ng mga halimaw na galing sa norte. Nagkagulo. Nag-iiyakan ng mga bata. Nagsisigawan ang mga babae. Pinagpapapatay ang mga magsasaka. Sino sa inyo si Liway? Hindi sumagot ng mga taong bayan. At habang nag-aagaw ang liwanag at dilim, lihim na pinuntahan ni Liway ang kanyang nanay. Umakyat siya sa gubat. At doon niya nakilala ang mga hayop at iba't ibang nilalang. Isang araw, nilusob ng mga halimaw ang bundok. Nagkaroon sila ng engkwentro. Sa kauna-unahang pagkakataon, nadiskubre ni Liway ang kanyang kapangyarihan. Nakakalikha siya ng malakas na puwersa mula sa pinagsama-samang karanasan ng bawat inaping nilalang na nagtataboy sa mga halimaw. Magaling siyang umiwas sa mga armas ng kalaban. Magaling din siyang magtago. Nagbago ng anyo si Liway mula sa pagiging normal na tao. Siya ay naging isang diwata. Ang diwata ng bundok Kanlaon. Okay na bahala sa kanya. Sige na, matulog ka na. Matulog ka na. Bukas na lang natin ito ituloy. Sige na, sige na. Sige na. Itago mo na yung flashlight. Bilis. Magandang umaga, Camp Delgado. Gising-gising na. Stretch na at kakain na kayo. Pakibalik po yung bola! Pakibato na lang po! Pakibalik na lang po yung bola! Bakit? Ano yan? Salamat po! Ayun na, wala tuloy tayo sa pila. Marami bang tao sa labas? Gusto ko makita. Bakit ba ang dami mong tanong? Kasi po, hindi naman po kayo sumasagot. O anong gusto mong gawin ko? Salamat.
Wala akong tuyo. Naku, pasensya ka na, Dakip. Ubus na kasi yung tuyo para sa selda niyo eh. Oh, bakit, Dakip? Thank you. Teka, sandali ah. Kung lahat ng preso na nagpapaawa sa'yo, bibigyan mo, hindi sasapat ang pagkain para sa lahat. Binawasan na nga ng budget yung pagkain dito, kahit parami ng parami yung preso. Narito ka para tuparin ng patakaran, hindi para labagin ito. Naintindihan mo? Sorry po, Warden. Tatanggapin ko yung sorry mo, pare-pareho tayo mawawala ng trabaho. Mag-usap tayo sa opisina mamaya. Opo. Dito ka nga. Sana, bigyan ka. Kaya ako masaglit. Sandali na. Gusto mo ulit. Ito pa, oh. Bin, sabaw. Ito, binso. Sa'yo din, Ate Undang. O ikaw, Teloy. Kuya, bago ka dito, no? Ngayon lang kita nakita eh. May problema ba tayo? Ano bang problema? Bigla ko lang naramdaman yung init ng panahon. Tapos pinapainit mo pa. Kuya, wala namang bastusan, lalo na sa harapan ng anak ko. Bakit? Hindi naman kita binabastos ah. Sabihin na lang natin na hinahangaan kita. Hinahangaan ko yung balat sibuyas mong hita. Ang puti! Dante, Oh. huwag mong sabihin hindi ka namin ginagalaan. Hindi pa talaga pinupurso namin. Abay, bakit? Namumulutan lang naman ako ng hita ah. Masama ba yun? Sawang-sawaan na ako sa pulutan natin, puro pata. Anong pata? Walang pata dito. Pata. Pata galang tumira. Tumira ka na. Hanggang tinapa ka naman eh. Ano? Natawa pa kayo? Ha? Ano? Tatawa ka ngayon? Nagpapatawa lang naman eh. Hindi naman totoo yun. Easy ka lang. Kung gago ka ha? Bastusin mo pa ako. Tatagtarin ko ng dos por dos yung ari mo. Oh, Kasi hindi mo na talaga mapakinabangan. Pasensya ka na. Nakainom lang. Ikaw naman di ka naman mabiro. Manyak ka? Ano kayo? Ha? Tatawa pa kayo? Minamanyak na yung babae, tumutawa pa rin kayo? Paano kung nanay nyo o yung asawa niyo yung manyakin? Mais kayo ha? Lalong-lalo ka na. Sorry na. Kitang-kita ko dito bilapon yung sumukaan. Dahil Dante, nanginig sa takot. Ang mga pag-joke, wala kang pag-joke kasi. Ng pata. Mabuti na, hindi nabutan. Ano yan? Dakip! Paano mo ako uban bukas, ha? Sige na! Isang uban ng Kevin. Yun.
Ayan. May isa na akong uban. Candy na po ako, Mang Roger. Ipon? Ito. Ano po to? Anting-anting yan. Pareho nung suot ni Apo Lakay. Apo Kalaykay? Apo Lakay? Yun yung presidente. Ay, nakita ko na po yan. Yung palaging nasa TV. Yung may nakasamang nakabarong. Yun. Malakas yung anting-anting ni Apo Lakay. Kaya niyang maging invisible. Tsaka hindi siya tinatabla ng bala. Oo, totoo. Ginamit niya yun nung pinabagsak niya yung mga tora-tora ng mga Hapon. Sumakay siya sa kabayo. Sinalubong niya yung mga tora-tora na papuntang Australia, ha? Pinaulanan siya ng bala ng mga Hapon. Pero hindi siya tinablan, ha? Hindi nga siya tinamaan. Tuloy-tuloy lang siya sa pagsugod. Pinagbababarid niya yung mga to. Hanggang sumabog yung mga tora-tora. Bilib na bilib sa kanya yung mga Australiano. Tapos, pagbaba niya ng kabayo, sabay-sabay na nagluhuran sa harap niya yung mga sundalong Australiano. Nilapitan siya ng leader ng mga to, sabay-sabi sa kanya, "Howdy, mate!" Takip. Silipin mo kapatid mo. Isa. Dalawa. Dalawa't kalahati. Mang Roger, kung naniniwala kayo sa ganong kwento, problema mo na yun. At ayoko makarinig ang anak ko na kasinungalingan. Isa yun yung nabasa ko sa libro. Amerikano pa nga nagsulat. So, sa'yo, Marilyn. Salamat po. Warden yung sa bayad pala ng pagpapadala. Huwag na. Bigyan mo lang akong kamatis. Pag-ani mo bukas. Sige po, salamat. Dahil merong bumalik na card. Bakit bumalik? Wala na raw siya sa bilangguan. Patay na. Niligawan daw ng kapre doon sa malaking puno doon sa likod ng kulungan. Nabuntis, hindi nakayanan ng nangyari, nagpakamatay. Yun ang sabi nila. Pero ano talagang totoo? Yun ang nakalagay sa report. Kaya para sa akin, yun ang totoo. Ang ganda. F-I-E-N. Fen. Fiel. Fiel ang basa dyan. Ikaw nga, sabihin mo. Fiel. Nay, sino po si Phil? Gusto mo, kwentuhan na lang kita. Sige po, yung tungkol po sa diwata, si Liway. Dahil pwede tayo mag-usap sa labas. Pantayin mo yung kapatid mo. Tapik-tapikin mo para hindi magising. Opo. Anong ginagawa mo? Kakwento. Bakit ka nagkikwento ng mga mito sa anak natin? Mga imposible, mga bagay na hindi totoo. Bakit? Hindi ka ba kinukwentuhan ng nanay mo tungkol kay Santa Claus? Sa mga aswang, sa mga kapre? Ano naman ang kabataan mo?
kwento ka ng kwento tungkol sa mga ilog, gubat, dagat, buhang liwayway. Dahil pinapaasa mo lang anak natin makikita niyo yung mga lugar na yan. Bakit hindi mo ikwento sa kanya na hindi tayo makakaalis dito? Na dito tayo mamamatay sa seldang to? Rick naman. Gusto mo bang magaya siya kay Joselito? Tulala. Hindi kumakain. O kaya kay Marie? Hanggang ngayon, hindi pa rin makalimutan kung paano pinatay yung nanay niya sa harapan niya. Kahit tayo yung mga magulang niya. May responsibilidad tayo para siguraduhin hindi siya maaapektuhan ng buhay natin dito sa loob. Kung ayaw mo talaga siya maapektuhan, maging normal makita niyo yung mga bagay na sinasabi mo. Eh, di pumigay mo siya sa labas. Hindi ko kaya. Ayoko na magkamali ulit. Kung ipamimigay mo sila, patayin mo na lang kaya ako. Rick, ang dami na natin pinagdaan ng laban. At lagi nating sinasabi na kaya tayo lumalaban para sa mas malaki, para sa mas importanteng bagay. Bakit hindi na ipaglaban yung kaligayahin ng mga anak natin? Lights off na. Pasok na kayong dalawa. Dapat kasi yung iniisip mo yung makakabuti sa anak natin. Hindi kung ano yung gusto mo. Makakabuti sa kanila, yung kasama nila yung pamilya nila. Boom, Dakip! Hoy, Dakip! Hoy, pinsan! Day! Dakip, may pasalubong ako sa'yo. Thank you po. Ano to? Ubas yan. Eric, kiss ka kay Day. Eric. Eric, sige na. Masama? Tara, laro tayo. Okay ka lang ba? Parang diring-diri lang siya sa akin. Ayaw niya akong tignan. Ayaw niya akong kausapin. Grabe. Di naman. Ikaw naman talaga yung kinikilala ng nanay, di ba? Tama lang naman. Ikaw naman yung nagpalaki sa kanya eh. Salamat. Di bale, kapag nakalabas na kayo dito, magiging maayos din ang lahat. May intindihan na kayo. Sana nga. Esther! Ay! Gandang hapon. Gandang araw sa inyo. May dala ako para sa inyo. Ano po yan, sister? Mga prutas to. Patulong nga. Dali lang. O, ito.
Meron ditong mansanas, ha? Ay, sarap. O, baka Ay, kailangan mo salamat. yan. Mister. Tapos meron din dyang piyaya, Opo, ha? salamat Maghati-hati po. kayo. Sarap yan. Ang sadya ko po talaga ay maimbitahan si Dakip. Kung pwede po sana siyang magsalita sa Assumption Prayer Rally ngayong linggo. Kailangan po kasi namin ng mga magsasalita para po sa mga pamilya ng nabiktima ng martial law. Napaalam ko na po siya kay Warden kung papayag po kayo. Sister, hindi pa kasi lumalabas yung anak ko. Baka hindi na maintindihan yung mundo sa labas ng kampo. Day, kaya ng anak natin yan. Makakatulong din sa kanya yan, maintindihan ng mundo. Para paglaya na tayo, handa siya. Pwede bang pag-usapan muna natin maigi to? Ano bang kinakatakot mo? Kung hindi po kayo komportable, may intindihan ko po, okay lang naman. May ibang bata pa naman na pwedeng magsalita. Kaya lang po kasi, nirekomenda po ni Teacher Lilet. Ano yan? Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Day! Yung anak mo! Tumanood! Ano ba kayo? Bakit kayo nanonood niyan? Kasalanan ba namin na may bata dito? Anong nakita mo? Bakit po? Anong nakita mo? Kumakain yung babae. Ng alin? Dinidilaan niya yung ice cream. Kung pupunta dun ulit, ha? Sakit. Bakit? Tumigil ka nga dyan. Anong ginagawa ng dalawa sa puno? Malay ko. Nanonood ako nito eh. Paano kung maatake sila? Kahit makalabas sila sa compound, hindi sila makatakas dito sa kampo. Na? Bakit? Gising na. Gising na. Saan tayo pupunta? Ay ka na, bilis. Ano ka na dyan? O, ano nakikita mo? Tumatakbo ang mga bata. Saan? Hindi ko po alam eh. Ano po na nakikita mo? Blue. Nakikita mo yung dagat. Maganda. Sobrang ganda. Tara na, tama na yan. Balik ka na dito. Dahan-dahan na. Ayan ah. Kita mo na ah. Walang araw makakaalis ka rin dito. Makakatakbo ka dun.
makakapaglaro ka kahit saan mo gusto. Kailan? Nak, paano kung halimbawa? Halimbawa lang makakalabas ka na dito. Hindi ka na sa kampo titira. Pero kailangan mong mahiwalay sa amin ni tatay. Papayag ka ba? Kabisado mo na. Marcos Dictador, Pasista. Lakasan mo. Marcos Dictador, Pasista. Kunti na lang, kunti na lang. Gandang araw po. Gandang araw. Ano, Dakip? Handa ka na? Ka na. Kuya, saglit lang. O, bakit? Bakit? Ano yun? Saan? Ano? Baka yan. Ang tawag dyan sa animal na yan, baka. Ano yun? Ang daming dahon. Yung mga dahon na yan, talahib ang tawag dyan. So, baka, talahib. Sister, wait lang Bakit? What? Dakip! 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 Hello? 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 Dakip, hoy! Anong ginagawa mo dyan? Hindi po siya gumagalaw eh. Nakakatakot. Manikin kasi yan. Hindi talaga yan gagalaw. Halika na. Halika na. Ngayon ay lumalaban ang tao, ang bayan. Ngayon ay lumalaban ang tao, ang bayan. Ngayon ay lumalaban. Gusto ko pong tawagin. Tawagin po natin si Alfonso. Palakpakan po natin siya. At maraming salamat din sa lahat ng mga dumalo. Kilala natin sila bilang Negros 9. Sa pumpare at anim na lay workers sa higit 3 taon ng nakulong dahil sa maling paratang. Libo-libong buhay ang sisil. Alam mo, huwag mo nang sundin yung nasa kodigo mo. Kung ano yung nasa isip mo, yun ang sabihin mo. Lumanak para matahimik ang ingay na bubulabog sa isang pamilyang binababoy ang ating karapatang pantao. Libong buhay para sa libong sapatos, alahas at tubo na kahit kailan ay di mababayaran ng kahit anong hustisya na higit 3 taon na ang nakalipas at ang hustisya ay di pa rin nakakamit. Maraming salamat po. Dakip! Maraming salamat.
Ngayon naman po mga kaibigan, tayo ay makakarinig ng isang masabi natin speech mula sa isang napaka-espesyal na bata. Hindi niyo pa siguro siya nakikilala. Ang kanyang mga magulang, dating mga leader din na nakikipaglaban para sa ating mga kalayaan. Ano daw po? Sa nanay at sa tatay po yung sinasabi niya. Hindi mo ba alam yun? Ipinanganak siya sa Camp Delgado at ang pangalan niya, Dakip. Oo, Dakip. Sapagkat ang kanyang nanay ay buntis noon nang ito'y hinuli. Huh? Mga kaibigan, palakpakan po natin si Dakip! Dakip! Mabuhay si Dakip! Hello? Maulan, no? Ngayon lang po kasi ako nakalabas sa bahay namin. Kaya... meron po ako ganina nakita, manikin. Hindi siya nagsasalita. At hindi siya kumikilos. Kala ko totoong tao. Kala ko ang mga tao dito sa labas hindi nagsasalita at hindi kumikilos. Hindi naman pala. Ang ingay dito. Gusto ko po ipakita kay nanay at tatay. Kaso, bawal silang lumabas eh. Ganina po, nakasakay po ako ng kotse. Ang saya pala. Ang ganda-ganda pala dito sa labas. Pero, mamaya uwi na naman ako eh. Buti pa kayo. Maraming salamat, Dakip. Maraming salamat. Palakpakan po natin si Dakip. Mabuhay si Dakip! Mabuhay ang kalayaan! Ang tao! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Ang tao! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Ang tao! Maraming salamat din sa pag-iingat mo sa amin. Uy! Ba't ka nakadilat? Hindi ka pa nagdadasal? Dadasal. Sige nga, magpasalamat ka. Ayoko. Wala kang ipagpapasalamat? Wala. Labas niyo si Commander Liway! Asan siya? Commander! Commander Liway! Oras ng gabi. Commander Liway! Ayan. Ilabas niyo siya! Ilabas niyo si Commander Liway! Asan siya? Commander! Commander Liway! Labas naman. Ilabas niyo siya! Bakit? Ilabas niyo si Commander Liway! Sir, ilabas niyo si... Kuya, Ano?
Tapos na ang oras ng dalaw. Baka mas mabuti kung bukas na lang kayo bumalik para mas maliwanag. Tsaka para mawala na rin yung amats nyo. Ilabas niyo yung malignong yan. Tulog na yung mga tao, nakakaistorbo kayo. Ano bang kailangan nyo sa kanya? 30 na sana, kuya ko. Ngayong araw na to. Kung di siya pinatay. Sigurado ba kayong si Liway ang pumatay sa Oo. kanya? Siya ang pumatay. Ako si Liway. Kosa hindi ako ang kaaway mo. Pare-parehas lang tayong biktima dito. Sinungaling ka! Hoy, ba't mo sinisigawan ang nanay ko? Saan mo upakan kita dyan? Mamamatay tao yung nanay mo. Ulol! Takip! Ayop ka, Commander Liway. Ano? Ayop ka, Commander Liway. Tara na, tara na. Ano nangyari? May sumugod na sundalo dito. Sabi niya, may pinatay daw kayo. Totoo ba? Hindi. Sabi mo, diwata si Liway. Pero ikaw pala yun. Sabi mo dati, nandito lang talaga tayo sa kampo. Kaya gano'n lang talaga. Masyado ka pa kasing bata nun para maintindihan mo lahat. Hindi na po ako bata. Ano ba talagang totoo? Anak, minsan sa buhay kasi kailangan mo magsalita para sa mga walang boses. Pinaglalaban lang namin karapat... Ako na muna. Ang totoo, hindi talaga tayo dito nakatira. Nakatira ako malapit sa tabing dagat, kasama ng mga magulang at kapatid ko. Kung ako lang papipiliin, pupunta talaga ako doon ngayon na. Yayakapin ko yung mga kapatid ko. Mabubuo ulit ang pamilya ko. Day! Day! Magandang hapon po, Aling Anita, Mang Jose. Anong meron, Fiel? Pupunta po sana kaming sakada. Uy, Day! Mahuli na tayo. Anong oras na ba? 2:00 na. Hindi ba naman kailangan pumunta doon? Jose. Yung sa akin lang, pinagbawal lang nga. Diba? Yung pagpupulong doon. Wala naman po kaming ginagawang masama. Nagtuturo lang kami ng salita ng Diyos sa mga magsasaka. Bawal po ba yun? Ingat na lang kayo, anak, ha? Wala po kami. Kawang kayo ng Diyos. Tay. Sige na, sige na. Alam mo, yung kaklase natin nagbabasketball, si Luisito. Yinaya na ako magbaile. Disco daw kami, sayaw lang. Sabi ko naman, ay nako, hindi ako yung klaseng babae. Isang kalabit mo lang, oo na agad. Hindi ka sasama? Sasama ako, syempre. 2 beses niya na akong inaya eh. Pero alam ko na yung diskarte niyan. Kapag sweet na yung kanta, yung tipong Carpenters, ay nako, chancing na yan. Kaya ikaw, mag-ingat ka dyan sa Carpenters na yan. Ang lamig ng boses, ang sweet, pero wag ka, ang daming nabubuntis dahil dyan. Kaya nga, Bakit, Josie? Anong ginagawa niyo dito? Ate, tara na! Ate, magtatago tayo. Nasaan sila nanay at tatay? Pinasok ng mga militar ang bahay natin. Hinalungkat nila lahat ng gamit. Ate, hinahanap ka nila. Kalat, ano nangyari dito? Magandang gabi po, Don Generoso. Gabi. Punta ako rito para humingi ng tulong. Ginagawa ng tatay ni Fiel dito. Asyenda ko eh. Tulungan tayo.
Meron ako ito, panggastos nyo lang. Maraming salamat to. Salamat Mauna din. na ako kami. O, sige, ingat kayo. Bakit po ako hinahanap ng mga militar? Diba sinabihan ko na kayo, dati pa ni Fiel, delikado yung liberation theology. Ang dami-daming berso at teksto sa Biblia. Bakit pa yan ang pinili niyong ituro ni Fiel? Iha, makinig ka. Sa paanan ng bundok, hinubaan. May checkpoint. Checkpoint Delta. Delta, tandaan mo. Pumunta ka ron, hanapin mo si Berto, 6:00 ng umaga. At mamundo ka na at huwag ka nang bumalik ulit dito. Bakit? Ayoko. Iha, yan lang ang magagawa ko ngayon para mailigtas ang buhay mo. Nay! Tay! Tanga-tanga mo kasi. Tingnan mo ang nangyari. Ingat ka, anak. Ay, sorry. Huwag ka nang humingi ng paumanhin. Hindi kailanman dapat na ikahiya ng isang tao na pinaglaban niya ang kanyang karapatan. Na ikalat ang salita ng Diyos. Mabakaswerte ko naman sa iyo, anak. Ay, paano na? Hindi ko kaya mag-isa. Tara na. May pinapangako ko sa'yo. Hindi ko makakalimutan lahat ng mga tinuro mo sa akin. Hindi ko makakalimutan kung sino ako. Sa lahat ng mga nangyayaring to, hindi magtatagal si Marcos. Pag natapos na lahat, babalik ako. Pangako ko. Maghihintay kami. Lights off! Warden, baka pwedeng ilang minuto pa. May tinatapos lang kami. O sige, 15 minutes na lang. Niligawan ng batalyon ni Rick ang batalyon ko. Nagpakasal kami, sumumpa kami sa baril. At ipinanganak ang Kuya Eric mo sa bundok. Day. Pasensya na. Day. Nababalita ako sa nanay mo. Nataka sa puso. Wala na siya. Condolence. Sabi niya, hintayin niya ako. Sabi niya, hintayin niya ako.
tama ka. Ayoko lumaki yung bata nang walang nanay. Bigay na natin siya. Pababa kami ng bundok para ipanganak ka nang sinundan kami ng isang batang aktivista. Hindi ba talaga ako pwede? Gusto ko ng ganito. Ang dami kong kaklaseng nasa watchlist na ng gobyerno. Yung iba nawawala. Carl, masyado ka pang bata. Bukas ihatid ka ni Johnny pababa ng bundok. Hindi mo kakayanin ganitong klaseng buhay, bata. Bakit po? Kamamatay lang ng pinsan ko. 3 araw na nakakalipas. Sinalvage siya sa Candoni. Sorry ho. Gusto niyo sumaya? Ito pera. Alam mo, Carl, di mo natatanong sa akin. Sumali ako sa contest. Nanalo ako. Yung patunayan ko sa'yo? Yun nga po. Teka. Sorry, nakalimutan ko yung lyrics. Ang tagal na kasi nun, di ko na maalala. Hindi, iba na lang. Ito na lang. Paborito ko to. Kanta ko sa nanay ko. Sa gitna ng dilim, ako ay nakatanaw ng ilaw na kay panglaw. Halos di ko makita. Tulungan mo ako, ituro ang daan, sapagkat ako'y sakit sa aking bayan ko nakanta. Ako ngayon'y nag-iisa. Nais kong magbalik sa iyo, bayan ko. Patawarin mo ako kung ako'y nagkamali sa landas na aking tinahak. Natunto nila tayo. Militar at Kafko papunta na sa Litito. Gano'ng kalayo yung mga kasama natin sa atin? Hindi sila abot sa atin. Maghiwalay tayo. Johnny, samahan mo. Pupunta natin sila. Meeting point natin si Padre Augusto. Ilalayo ko sila. Berto, sino kang ulit? Carl po. Samahan niyo si Liway. Kahit anong mangyari, protektahan niyo siya. Ano ka nga? Ako nang bahala.
Bilis, bilis! Halika na, Liway. Ang anak mo! Halika na. Nagkaingin sila. Saan tayo pupunta? Sa talon. Nag-landslide doon. Maraming mga puno ron. Pwede tayo magtago sa mga troso ron. Saan yun? Doon, sa Tulong River. Tara tayo. Sige. Subukan mo dito. Tago mo dyan. Hindi ka siya. Hindi ka siya. Sige lang. Gulong! Sige. Gulong! Gulong! Sige. Baba! 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 Akin na. Baba! Sige na. Baba! Surrender! Mga punyeta kayo, surrender! Surrender! Mga punyeta kayo, surrender! Hold your fire! Asang kamay! Chief, sikat yan. Asang kamay! Wala kang souvenir. Corin, ano? Hello, madam. Oh, huwag kayong mag-alala. Hindi namin kayo sasakta mag-asawa. Hindi naman kami mga barbarians na papatay ng buntis. Besides, the great Commander Liway and Toto, magandang balita yan. Propaganda. It's the same thing. Anyway, yan lang naman pinunta ko dito eh. I want to assure you na hindi namin kayo sasaktan. At dahil malakas ang kapit nyo sa Negros, first class ang flight natin papuntang Iloilo. Paano yung mga kasamahan ko? Yes, it was only because of superior tactics and strategy. You know, war is like a chess game. You get the right pieces in the right place
And you win. Sir, wala na pong ibang survivors? Wala na. Eh kung meron tayong mga prisoners of war, sana pwede natin silang tanungin. Pero unfortunately, namatay ang iba sa kanila sa pakikipaglaban. Pero tingnan nyo kung gaano kabait ang militar. Nung makita naming buntis si Commander Liway, sinigurado namin na hindi siya masasaktan. Iyan kasi ang kailangan natin minsan eh. Ang pag-intindi sa mga taong kagalit natin. Kailangan natin ito para maisulong ang kapayapaan. Saan mo nagpapahawa po kayo? Oh, bakit ka nagsasayang ng bala? Ay, if you want to do something right, you have to do it yourself. Eh kung kami ang hinuli, halimbawa, kung ako ang nasaktan sa enkwentro, eh baka ilang saksak na ang inabot ko. Meron tayong pinirmahang convention tungkol sa prisoners of war. Sumunod kayo sa batas, umayos kayo! Madam, it's martial law. Love, bakit? Wala. Kausapin mo naman ako. Anong problema? Naawa kasi ako sa mga anak natin. Dahil sa mga pagkakamali natin, sila nahihirapan. Wala naman mali sa ginawa natin eh. Yung mali lang yung sistema na bulok. Yung mga walang hiya naglagay sa atin dito. Kung nanahimik na lang kaya tayo. Kung hindi na lang tayo lumaban. Hindi ko kaya magbulag-bulagan o manahimik. Malaki ang pagkakasala ng isang tao na nanahimik sa ganitong panahon. Kaya huwag mo sisihin ang sarili mo na lumaban tayo na talo. Alam ko mahirap para sa'yo to, pero alam natin kung ano mas makakabuti para sa anak natin. Nay, babalik ako. Pangako. Basta masaya ka sa labas, masaya na rin ako. Huwag ka mag-alala. Ang sabi nila, malapit na magbago ang gobyerno. Narinig ko na yan. Sige na, umalis na kayo. Baka mamaya maabutan na kayo ng dilim. Sige na. Halika na. Halika na. Dakip! Halika na. Baka lumakas pa ang ulan. Halika na. Lahat ng hawakan ni Matching ay may tinik. Salbahe ka, Pagong. Magbabayad. Hindi ka pa ba makatulog? Hindi po ako makatulog. Ano bang ginagawa ng mama mo para makatulog ka? Kumakanta. Kantahan kita? Bayan ko, nahan ka
sa landas na ating tinahakbayan ko. Parang hindi po ako inantok. Iba po talaga si nanay. Nalulungkot ka ba? Ang luwag lang po kasi dito. Hindi lang po ako sanay. Ano pa bang ginagawa nila para makatulog ka? Lights off. Day, hindi ko rin nakalain eh. Babata pa nila eh. Alam mo, pabata ng pabata yung mga nabubuntis ngayon. Perla, showbiz yan. Hindi ka pa naman sigurado kung totoo. Ang dami yung naglalabas ang chismis ngayon eh. Kabi-kabila yung nagsasabi ng totoo kuno. Nakakalito kung anong paniniwalaan mo. Hindi. Totoo to. Eh di ba nga pinalabas na sa TV? Kinumpirma pa nga niya eh. Sabi pa nga, God was with us when we did it. Nag-walkout na nga ako, Milit. Nagkakagulo sa Maynila. Artista pa rin pinag-uusapan niyo. Rick, kahit ilang milyon pa'y mag-walkout laban kay Marcos, wala namang mangyayari eh. Balita ko ang dami ng mga aktivistang nawawala. Lalayo ka pa. Dito pa nga lang sa Camp Delgado, nagkakaubusan. May balak daw ang militar na magkudita. Eh di okay. In 1945, natalo mga Nazi sa Germany. Ano nyo ba yung pinagagawa ng mga pinuno nila para walang ebidensya? Ano? Eh, nagpapapatay yung nakakulong. Ha? Totoo ba yun? Ayos. Day, may naghahanap sa'yo. Day, gising. Ano ginagawa mo dito? Ayoko po doon. Makinig muna lahat. Meron lang akong sasabihin. Simula sa araw na to,
Kakahiwalay na ang mga selda ng babae, lalaki, at mga bata. Ito ang bagong patakaran ng bagong pamunuan ng bilangguan. Anong kalokohan to, Warden? Dahil hindi na akong warden. Bakit paghihiwalayin? Hindi ko alam. Sumusunod lang ako. Alam kong dahil parang mo ng awa, sumunod ka na lang. Baka kung ano pang gawin nila sa'yo. Oh, mga traidor sa gobyerno, bilisan nyo! Basta po lagi yan. Nakita ko siya nang pinanonood niya ako habang pinapasok ako ng sigarilyo at minomolesto ng mga sundalo. Wala ngayon. Ang mga lalaki sasama na sa selda ng mga kriminal. Ang mga babae may iwan dito. Hindi naman kami kriminal. Abay, oo. Mas masahod pa kayo sa kriminal. Dalawang bagay ang kailangan niyong tandaan. Una, bawal na ang magkumpul-kumpul at mag-usap. Bawal ang mga meeting ng 3 o mas higit pang tao. Kung hindi nyo ito susundin, we are going to assume illegal assembly. At meron itong parusa. Pangalawa, 7 p.m. ang curfew. No exceptions. Pare-pareho naman tayong lahat. Lahat ng mga panukala ng gobyerno ay ginagawa rin sa labas ng kulungan ito. Sabay-sabay tayong lahat. Kaya, kung mayroong gustong umangal, we are going to assume insubordination. Insubordination. Ngayon, kung may kailangan kayo, sabihin nyo lang kay Warden, sa dating Warden, kung ano kailangan ninyo. Malinaw? May sakit ho ang anak ko. Hindi ho kami pwedeng maghiwalay. Nagkakapanik at ako si Marico kapag nakakarinig ng pumuputok. Marie, babae. Ale, anak niyo, lalaki? Oo. Alam niyo na ang patakaran. Alam niyo na kung saan pupunta ang mga lalaki. Gago ka ba? Anong klaseng patakaran niya? Tayong lahat, kailangan magsakripisyo at magdisiplina upang magkaroon ng kaayusan. Sige na! Bilis! Dali na, Tapos na! may sakit ho ang Una anak na. ko eh. Bilis! Sandali, nasasaktan Tara na. Sige! Huwag mo! Na-emotional lang yung tao. Emotional ako eh. Susunod din yan. Parusahan niyo na lang. Tara! Hindi ka sabi! Uy, anong ginagawa niya? Bakit hindi siya gumagalaw at nagsasalita? Inarusahan siya ng bagong guard. Nakatayo siya buong araw. Kawawa naman. Tara, laro na lang tayo. Wag na lang. Wala akong gana. Gising! Parang kanina ka ba? Sandali lang po. Sandali lang po. Sandali. Anak ko ho ito. Anak ko ho ito. Anak! Salito. Anak, anak. Anong nangyari? Anong nangyari? Patay na po ang batang yan. Ano kasi?
patay. Paalam na po kayo. Anak! Anak! Anak, si nanay nandito. Anak! Anak! Ang bangkay na ito ay isa ng contaminant. Makinig ka kay nanay. Kailangan na alisin dito. Anak, si nanay nandito ni. Anak! Sige na, Anak, makinig ka sa akin. Anak! Ayos siya. Anak! Makinig ka kay nanay! Baka mo, nanay. Kailangan na ilabas yan. Anak! Nandito Ayun na. na si nanay! Hayaan mo. Ayos na kayo! Ayos na kayo! Ayos na kayo! Hayaan mo sa inyo! Sulpiso! Huwag mo ako susubukan! Kilala mo ako! Atras! Atras! Ayo! Atras! Sino ba? Ha? Teka, yung amin ako! Kilala mo ako, Sulpicio, ha? Yung anak ko kinukuha! Huwag mo ako susubukan ulit! Yung anak ko, ano pa mangyari sa'yo? Sandali lang! Yung natin ang paraan. Yung anak ko! Gagawa natin ang paraan. Ibatid niyo sa akin yung anak ko! Yung kinuha, tulungan niyo ako! Tulungan niyo ko yung anak ko! Nakuha ng pinang-pinang! Yung anak ko kayo! Tulungan muna natin! Tulungan niyo ako! O mga babae, pwede na kayo lumabas. Mga lalaki, dyan lang kayo sa mga selda nyo. Sabi ng warden. Ngayon pa talaga umulan. Hindi ka na makakapagsampay niyan. Kaya nga eh. Guys, na muna ako sa loob. Warden, kung may isang bagay man akong hinahangaan sa'yo, ito ay ang prinsipyo mo at pagsunod mo sa batas. Palaging patas ang iyong desisyon at malinaw sa akin na ang ikakabuti naming lahat ang iniisip mo. Lalo na ng mga bata. Siguro dahil tatay ka rin. Pero minsan, ang batas ay walang hustisya. Minsan, ang sistema ay mapang-api. Ang gusto ko lang naman ay hindi mawala ng pag-asa ang anak ko, kagaya na nangyari sa asawa ko. Pero hindi ko to kayang gawing mag-isa. Kailangan ko ng tulong mo. Mahal, nakakatawa ang buhay minsan. Parang nasa bundok na naman tayo patagong nagsusulatan. Kamusta ang araw mo? At hinalikan ng prinsipe ang prinsesa at nabuhay sila ng masaya at payapa. Mahal, ang sabi-sabi dito nagkukumpulan daw mga tao sa EDSA. Mukhang may utos mula sa pinakamalapit kay Presidente na bombahin sila. Nay, napansin ko ang ilong ng bagong warden. Malaki ang butas nito.
puso'y kay sarap damhin, tulad ng himig na kay sarap awitin. Mga rebelde dyan, labas! Donna Redondo, Ka Jessie, Marie Almonte, Ron Almonte, Marilen Santos, Josefina Calumbes, Elena Macarba, Maria Fe Narciso, Mary Grace Perez, Maribeth Ramirez, Eloisa Avila, May Paborada, Perla Bunda, Ka Gabriela, Commander Toto. Liway, sumama ka sa akin. Bilisan ninyo, ha? Magbabantay lang ako. Nangyari? Ingay, gabi na. Hindi namin alam kung anong gagawin sa amin. Tago niyo naman yung mga anak namin. Nako, huwag dito. Magdamay pa kami sa mga kalukuhan yung mga rebelde. Hindi sila nakarehistro. Sige na. Tapos, kung may mangyari sa inyo, sino magagalang sa mga yan? Sige, ako na. Ako na mag-aalaga sa mga bata. Mang Rodi, salamat ah. Kung may mangyari sa amin, pwede mo sila ibigay sa kapatid ko sa ilan. Kung maglala, Rick, bahala sa mga bata. Asan na yung mga rebelde? Pumila na kayo dito. Perla Bunda, Commander Toto. Hanap ka na nila. Commander Toto! Mang Roger, huwag mo tuturuan ng kalokohan mga anak ko ah. Commander Toto! Nay! Nay, saan po kayo pupunta? Commander Liway! Natatandaan mo yung sinabi ng nanay ng diwatang si Liway nung nagpaalam siya. Anak, hindi naman magtatagal ang kadiliman. Balang araw mawawala din ang halimaw sa ating lugar. Commander Liway! Lights off.
Commander Liway. May magagawa lang ako. Kompleto na. Saan ang gate? Gising na! Hoy! Dakip! Saan pupunta? Hoy! Anong nangyari? Anong nangyari? Tapos na. Yung mga kriminal dyan, bumalik muna sa selda. Yung mga tinawag na rebelde kagabi at yung mga pumirma na ng amnesty contract, laya na kayo. Kunin nyo na ang mga gamit nyo at aalis na yung bus nyo ngayong gabi. Si Apo. Wala na. Umalis na papuntang Hawaii. Halika na.
Ang pangalan ka, sir. Saan tayo? Si Kuya Jesse tsaka si Mario nasa Maynila. Pwede tayo dun. Wala tayong pera. Teka lang. Ito, oh. Naalala ko lang, meron pala akong 50 pesos dito. Benta ko sa cards tsaka kamatis. Meron akong butas na kaldero at 3 pares ng kutsara at tinidor. Pwede na yan. Pwede na yun. Pwede na. Kaya natin yan. Sa wakas, Day. Salamat po sa lahat. Tsaka, sorry tungkol kay Fiel. Alam niya naman siguro, kahit nasaan man siya ngayon, na naging proud ako sa kanya. At sigurado ganun din ang mama mo sa iyo. Gandang bata. Apo niyo? Oo, anak ni Fiel. Hello. Ako si Day. Ano pangalan mo? Ako po si Liway. Ako si Dakip. Gusto mo makipaglaro ng habulan? Sige, ikaw yung taya. Taya!